Bakit di ka pa pinapalitan? Paldo ba? Bakit puro INC ang direktor? Anong meron sa INC? BJMP. Robin, sabi ko sa iyo, hindi ka papanalo. Ang nilagay dito, mga kababayan, na caption o mismong nakasulat, bato nagtatago sa INC Central ng Quezon City. Kasi pwede ho yun, mga kababayan, no? Kumbaga, panlin lang ho ba? No? Ay, hindi iisipin na nandito tayo kasi simbahan tayo. No, uulitin ko etong nakita namin na mga post po ay kumakalat po sa social media. Hindi po galing sa akin, mga bossing, kundi galing po sa kanila. May info ako, legit source, nasa INC si Bato sa Central, sinakay siya last night using police mobile going to Central. Confirmed. Nung first day ng kaguluhan, puro hitman ng, may hitman pa ang INC. Ang nasa labas, nagpadala sila ng 60 katao, utos ng 01 ng Quezon City at Manila. At eto pa, this is the police vehicle SNB 1767 that was reportedly part of the convoy seen departing from the Senate building before the dawn today. The senator allegedly in the convoy were Senator Padilla and Ronald Bato de la Rosa who escaped. Ano ba yung ano na yan? Nasaan na kaya si Bato, ano? Ako, mga kababayan, ang tanging pinanghahawakan ko lang dati, yung sinasabi ni Bato de la Rosa, na kamon Mr. Trillanes, Madi. No? Kung gusto mo, Trillanes, sumama ka pa sa magposas sa akin. Yun yung mga kataga. Na ang akala ko kapag ka inaresto si Bato de la Rosa, ay okay na okay siya. Akala ko, mga kababayan, tatanggapin niya at matapang siya. Sandali lang ho Pero sa nakikita ho natin, para pong wala. Parang hindi matapang. Di ba? Oh. Tapos ang sinasabi, ito pa, mga DDS, para sa inyo naman ito. Lagi niyong sinasabi, malakas ang mga Duterte. Umpisahan lang natin nung yumao. No? Nung yumao, si Congressman, apelido nun, yung congressman namin sa Antipolo. Nga po, kadalasan nalilimutan po namin, yung congressman na yumao, no? Sa Antipolo, mga kababayan, dyan. Tapos tumakbo si Kong Akop. Yan, salamat. Maraming salamat. Bravo, Juliet, Mike. No? Nung tumakbo yung anak ni Kong Akop, ikinampanya pa ng ating Vice Presidente na si Sara Duterte yung kalaban nung anak ni Kong Akop. Meron pa silang mga palabas, meron pang mga pa-survey. Ang sinasabi ay napakalakas ng kalaban. Ang ending ho, mga bossing, tinambakan nung anak ni Congressman Akop yung kalaban. Isa yan, no? Isa yan sa patunay na hindi na tinatangkilik yung mga pag-i-endorso ng ating Vice Presidente. Miski po yung 2025 na mga election ho, mga kababayan. Pumunta ang Vice Presidente sa kampo ni Joel Chua, pumunta si Vice Presidente sa kampo ni Congresswoman Beatrix Luistro, nagsalita ng mga masasakit na salita, may mga pagbibintang pa na may mga utang, etc. Ang nangyari po, nanalo pa din yung mga congressman na yon. At karamihan po, mga kababayan, doon sa mga congressman na nagsusulong ng impeachment versus kay Vice Presidente, halos karamihan po nakabalik. No? Si Dan Fernandez, hindi pinalad. Pero sila Ortega, sila Acop, si Abante, nandiyan din. No, malas lang nung kalaban, disqualified. Si Beatrix Luistro, JJ Suarez, halos karamihan no, nakabalik. Ngayon, ito ang sinasabi dito sa nakapost na ito. Solid South,
No more daw. Solid South, no more. Only 8 of 61 Mindanao District representatives vote against BP Sara impeachment. So sa madaling salita ho, mga kababayan, ilan yan? 53 ng mga congressman na galing po o nagmula po doon sa Mindanao, ang gustong mangyari ay matuloy yung impeachment versus Vice Presidente. Alam nyo mga DDS, kung ako sa inyo, no, kung talagang supporter kayo niyang mga yan, okay sa inyong matuloy ang impeachment eh. Bakit? Kasi malalaman nyo talaga yung katotohanan. Hindi kagaya niyong ganyan. O, para kayong mga nanguhula. Di ba? Pagka sumalang si Mark Ramos, pag nag-vlog si Mark Ramos, wala kayong maidepensa, wala kayong maipanlaban doon sa aking mga sinasabi. Wala ni kahit ano. Di po ba mga kababayan? O, ngayon, kung gusto nyo talaga na magkaroon nung mga ipangdidepensa para sa Vice Presidente, dapat tuloy ang impeachment. Upang sa ganun, makakuha kayo, makarinig kayo nung mga depensa nila. At yun ang ipandidepensa nyo sa amin. Di ba? Eh hindi ang nangyayari. Kapag kaho tayo naka-vlog, lagi lang sasabihin ng mga yan, bangag ka, adik ka, supporter ka ni Marcos, bayaran ka. Puro ganun lang ho, mga kababayan. Kasi nga ho, wala silang naririnig doon sa kampo ng Vice Presidente na pagtatanggol sa kanilang sarili. Kaya po pag pumunta dito, nagtalakayan at gustong bumanat, gustong bardagulin si Mark Ramos, wala po silang maipang bardagol mga kababayan. Di ba? Wala silang maipang bardagol mga bossing. Wala, puro adik ka, ganun lang. Paulit-ulit lang na ganun. Ano to? May pinasa sa akin, no? Taliwas sa sinabi na kaya umalis si Senator Risa Ontiveros dahil sa nangyaring gulo. Binunyag ng senadora na wala si Alan sa pagsasara ng sesyon. Ako, ano kaya to sinasabi? Makuha ko kaya to? Tingnan natin kung makukuha ko. No? Hindi ata. Dali tingnan ko lang to. Oo. Oh. Ma mamaya ko na lang ho gabi iba-vlog sa inyo to mga kababayan.